Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Di ba't kisaya dapat ng Pasko? Kung bawat pamilya'y buo. Kaya nasama tayong manalangin dahil darating na ang Pasko. Panginoon, halina at pumarito ka. Sagipin mo ang bayang ikaw ang pag-asa. Gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Pasensya na po. Sa tuwing pong kinakanta ko po kasi yun, family po kasi naalala ko. So alam ko po, hindi po pinapabayaan ni God. Kahit hindi ko po sila nakilala, hindi ko po sila nakasama ng matagal. Alam ko po, hindi po sila pinababayaan ni God. Yun lang po. Salamat po ulit. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Palakpakan nga po natin ng Panginoon. Ngayon naman po, malugod ko pong tawagin sa inyo ang isang kapatid natin na kung saan sansanda ko rin po siya naglilingkod sa Panginoon, sa katauhan po ng ating kapatid. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa katawan ng kapatid na Liway Bailon. Isang mapagpalang araw po, mga minamahal na kapatid. Talaga pong iba po ang plano ng tao, iba ang plano ng Diyos. Ang plano ko po, nagmamadali po ako dahil may mission po kami dito sa bahay pare sa mga senior citizen po. Ang nais ko lang po makita po ang mahal na apo, pero hindi pa po siya, may ginagawa pa po yata, kaya naatasan po ako ng Espiritu Santo sa katauhan ng ating mahal na apo na hanggang nag-iintay ay magbahagi muna. Muli po, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat at sumainyo ang pagpapala at ang kapayapaan ng ating buhay na Diyos na sinusundan. Alam niyo po, nung pong galing ako rito nung nakaraang Monday, nagmensahe po tungkol po sa mga anak ang binanggit niya na lumabas sa aking labi. Sabi ko, naku po, ba't ganun yung mensahe? Parang may nararamdaman akong mangyayari sa anak ko. Habang nagmi-mission po kami, tingin ako ng tingin sa cellphone kung may miss call yung nag-aalaga sa mga anak ko. Pero wala naman akong nababasa. Kaya lang po talagang may damdamin ako na parang may magaganap. Dahil yun nga po ang sinabi ng Panginoon, kung tayo magmamahal sa ating katawan, sa ating kayamanan, at sa ating mga mahal sa buhay, nang higit sa Kanya, hindi po makapagtatagumpay ang sino man na makapagpatuloy na magamit ng Diyos na instrumento. Bakit? Sapagkat ang kalaban, kung ikaw'y matatag na, bibigyan kanya ng karamdaman para agawin yung pananampalatayang nasa sa iyo. At kung siya'y magwawagi, manlulumo ka, ang karamdaman ng magwawagi sa katauhan mo, igugupo ka niyan hanggang sa ma-disable ka na, hindi ka na mapapakinabangan ng Panginoon. At aagawin na yung pananampalataya sa iyo. Gayon din kung ikay magmamahal sa iyong kayamanan, darating din ang iba't ibang uri ng pagsubok. Tulad po sa aming kabuhayan, sinubukan po kami nang bumagyo po nung dumating po ang bagyong Santi dito sa Central Luzon. Ang dami pong nasira sa aming kabuhayan at hindi pa po natapos doon.
Pagkatapos po namin makapangusap ng birthday ng aking kabiyak, sa dami po ng mga business partner at mga bisitang nabuksan ng puso, naku, nagngalit na naman sa amin ng demonyo. Ginantihan na naman kami ng bumagyo po sa Visayas. Na-wash out po ang aming kabuhayan sa Tacloban. Pagka po pumupunta doon yung mga pare at mga madre sa bahay namin sa Manila, at alam nila na may branch kami doon sa Visayas, sa Iloilo po, sa Rojas, sa Tacloban, sa Bacolod. Sabi nila, hindi ba meron kayong branches doon? Bakit hindi po makita sa mukha ninyo na kayo'y naapektuhan? Bakit pag tinitingnan namin yung mukha ninyo, parang may galak pa rin ang puso ninyo, parang payapa pa rin kayo at parang walang nawala sa inyo. Ayan po, pumapasa na naman po kami doon. At ang sumunod nga po, sa mga anak ko, sa mga mahal ko sa buhay, nagagamit sila para panghinain din ako. At alam niyo po ba, siguro marami sa inyo ang nakakakilala sa aking kabiyak na nang humabol po ng politika. At kahit na po kami nangangampanya, pangalawa lang po ang aking kabiyak sa ipinangangampanya namin, kundi ang unang-una po talaga naming ikinakampanya ay ang Panginoon. Maari pong sabihin ng ibang tao na, naku, politika lang yan. O maaring sabihin nila na ginagamit lang ang Diyos sa politika. Pero ito pong naganap sa akin nitong Lunes, nung pag-uwi ko nga po sa bahay, umaga pa lang daw po, inaapoy na ng lagnat ang aking anak at kahit ano ipainom nila, hindi bumababa sa 38.4 ang lagnat siya. Hindi na lang ako tinawagan ng aking kasama dahil ayaw niya na mag-alala ako. Hanggang sa, ayun nga po, sumapit yung 4 na araw, hindi pa rin siya ginigisawan ng lagnat. Sa dating buhay ko po siguro, nang hindi pa isinisilang sa akin ng Espiritu Santo, isang araw pa lang yon, kumakabog na ang dibdib ko sa nerbiyos, sa takot. Pero, pinayapa po ako ng Panginoon sapagkat nababatid ko po na ang Diyos ang may